Alamin natin ang iba pang detalye ng balitang yan mula kay mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, naibahagi ba sa'yo yung mga sumama dito sa Heritage Walk kung ano-ano ang mga bago nilang nalaman tungkol sa Maynila? Actually, Pops J, no? Per Heritage Walk kasi iba't ibang lugar. No? So may Binondo, merong LRT Heritage Walk, meron ding Intramuros. No? Saka usually nagsisimula sa Intramuros, no? Actually, Pops J, ito, curated talaga. No? Kunyari sa isang lugar lang, sa Intramuros lang talaga, andun lang, concentrated doon, andun yung mga places na kanilang pupuntahan. Let's say naman sa Binondo, no? May mga places sila sa Binondo na pupuntahan, kasama na doon yung Escolta. No, Pops J, dahil medyo malapit lang naman. Very historical yung lugar na yan. Tama ka dyan, very historical yun, Pops J, no? So, pag kinukurate talaga nila para connected kasi per place may mga kwento. Correct. Daw yan. And yun nga, isa nga doon sa parang natutunan ko sa kanila is parang sa Maynila may 3 kaharian daw. Yung Tondon at I forgot yung dalawang Pops J. Okay, sabi mo sa report, halos 3 oras itong Heritage Walk, ano? Purong lakad lang ba yan? Maglalakad lang kayo around Manila? Hindi ba nakakapagod yan? Actually, Pops, yung 3 hours and buong duration ng Heritage Walk, no? And hindi naman ibig sabihin 3 oras kayo tuloy-tuloy. Walang pahinga. Tama ka din, no? Hindi naman ibig sabihin ng 3 oras kayo maglalakad, no? Usually, mas mahaba talaga, Pops, yung pagpunta nyo doon sa isang lugar at doon, i-explain sa iyo, kikwento sa inyo kung ano ba yung history nung isang building na yon, ano ba yung nangyari sa loob ng building na ngayon. Actually, Pops, yung tinanong ko, ilang kilometers ba yung nilalakad sa Heritage Walk, no? Sabi nila, around 2 to 3 kilometers lang. So, kayang-kayang lakarin, no, in a few minutes, no, Pops J. Evan, anong tips mo doon sa mga gustong sumama dito sa Heritage Walk? Pops J, ang unang sinabi sa atin is dress proper. Dress accordingly dahil unang-una maglalakad ka nga. No, medyo dapat komportable. Dapat komportable ka dun sa paglalakad nyo. And yun nga, no, Pops J, kumain. Dahil syempre 3 hours kayong maglilibot sa Maynila. And yun nga, fortunately, Pops J, no, sa ganitong mga klaseng walks kasi, may mga marshal naman na kasama. So, pwede silang lapitan just in case may kailangan ka nga, kunyari, nagutom ka. Siguro magbaon ng tubig din. Tama ka dyan. Pops J, mas okay na yun dahil, alam mo naman, sa Pilipinas, na Pops J, mainit. So, very vital yung pagkakaroon ng hydration, Pops J. Ivan, may schedule ba ang grupo this weekend? Paano sumali dyan? Actually, Pops J, this weekend magkakaroon silang ng Binondo Walk. No? So, iikutan nila yung mga food crawl. Ganon. Pwedeng parang food crawl, parang gano'n, pero this time, historical places sa Binondo, Pops J, yung mapupuntahan nila. No? Actually, this weekend, pwede kasi, ang ginagawa kasi, Pops J, magsa-sign up ka online. May registration. May registration, Pops J. Doon ka mag-sign up dahil iba-iba kasi nga yung mga yung kanilang mga heritage walk, no? Pero this week ay for Binondo. So mag-sign up sila online, then I confirm yan, then they'll show up on Saturday. I think it was on Saturday, on Sunday, para doon nasimulan itong kanilang heritage walk. Nabanggit mo na may registration online. Magkano naman kaya ang may registration fee ba yan? Actually, Pops J, may registration fee. 600 to 750 pesos. For the whole 3 hours. For the whole 3 hours, Pops. Kasama na din kasi doon yung mga entrance fee sa ibang mga heritage sites. Kasi yung ibang heritage sites, may bayad. May bayad. So yung buong 600 or 750 pesos na bayad ay kasama na doon. Wala ka nang iisipin. May chibog ba? Kasama ba ang pagkain? Ayun, Pops, yung hindi kasama. Pero mas okay na rin kasi Binondo. Malapit na yung mga kainan doon sa paligid, Pops J. Bukod sa Maynila, Ivan, may iba pa bang lugar na ini-explore o planong i-explore ang Cimiento, Maynila? Sa ngayon, Pops J, concentrated muna sila dito nga sa heritage sites within Manila dahil nga unang-una Intramuros kasi yung parang pinakakilala na heritage site dito. Focus muna dito. Naka-focus muna dito dahil sa labas kasi ng Intramuros, Pops J, ay mas marami pang mga places na historical na hindi natin napapansin. Actually, parang pag tinignan mo pagdating sa may Escolta, parang mga lumang building lang. Pero in reality, may mga past na stories doon. Kaya sa ngayon, Pops, naka-focus sila sa Maynila and let's see, baka in the near future, lumipat naman or magkaroon na ibang branches. Mukhang Marikina naman susunod. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque.